Marami pa lang mga cabinet secretaries ang hanggang sa ngayon ay acting pa at hindi pa, kaya acting ay hindi pa nako-confirm Oo. dahil hindi dumadaan pa sa commission on appointment, Sen. Tama ka, Nelson. Dahil Opo. sabi ko nga, very highly unusual naman na umabot tayo sa napakaraming mga secretaries in acting capacity. Oo. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo. 8. 8, opo. Oo. At hindi maliliit na departamento ito, Jen, Nelson. Opo. Halimbawa, executive secretary. Acting capacity, acting. Opo, yung ES natin. Ang ES is primus inter pares. Oo. Diba? Pagkatapos, Department of Finance, Yan. Department Frederick of Bo. Public Works and Highways, Vince Dizon. Department of Justice, Opo, Frederick Bida. Department of Budget and Management, Rolando Toledo. di ba? Opo. Department of Environment and Natural Resources, Si Rafael Lutilla po yan. Oh. Department of Transportation, Si Giovanni Lopez. at saka yung Presidential Communications Office. Yes, Secretary Dave Gomez. Oh. Sinasabi natin hindi maliliit kasi Department of Budget, sila yung gumagawa ng pambansang paglatag ng ating pangangailangan sa panggastos. Oho. Department of Finance, kasangkot din dyan. Department of Justice. Kung titingnan mo na naman sa ating administrative code, ito yung ito yung head ng legal department ng ating bansa. Oho. May pagka ikaw ay acting kasi, may mga limitasyon ka eh. Halimbawa, hindi ka pwedeng mag-appoint eh. Opo. Oho. O kaya may mga kontratang hindi ka pwedeng pumirma. May mga ganung Pati sa pagpapalabas natin ng incidents budget yan, ng pondo, Sa pagkatid, diba? Oh. meron silang inherent limitations. Okay. Ngayon, given the fact that they are the alter ego of the president, tsaka hindi na, sana man lang kung ito ay malilit na kagawaran lang. Mga sections ng bawat baka sakali kahit active, pwede mo nang patawarin. Kasi sinabi ko, very highly unusual. Parang nagiging tentative ang pamamalakad. Oho. At hindi lamang yun, parang clearly ay nadidefy yung constitutional requirement. Ano yung constitutional requirement? Lahat ng paghirang, lahat ng ina-appoint ng Pangulo, bago sila makapag-discharge ng kanilang functions, dapat dumaan sa Commission on Appointments. Yun ang sinasaad ng saligang batas. Kasi, kinakailangang mapiho, kinakailangang masiguro yung kakayahan, yung merito ng appointment. Kaya nga, isa ito sa paraan na napapanagutan natin yung checks and balances. 8 ito hindi dumaan sa Commission on Appointments. Commission on Appointments. Opo. Sino ngayon ang Sino ngayon ang nag-confirm? Sino ngayon ang nagbigay ng parang approbation na sila ay katanggap-tanggap, na sila ay competent? Wala eh. Di ba? Oho. Ito yung mabigat doon. So, ang provision sa saligang batas ay yung nasa section 16 ng Article 7 ng Constitution. Kasi nakalagay rito, the President shall nominate and, with the consent of the Commission on Appointments, appoint the heads of the executive departments. Ayun et cetera, et cetera. Opo. So, paano ito? Parang hindi mo nasunod ang pangangailangan. Mandatory ito saligang batas. Oho.